Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mais lang nating bigyan ng daan ang ilang mga announcement. Ang CCFAG dyan po sa Tarlac ay magdiriwang ng kanilang ika-20 anibersaryo ng kanilang simbahan this coming December 13, 2025. Ang CCFAG ay sa pangunguna ng kanilang senior pastor na si Reverend William Balmores. Purihin ang Panginoon. Ganon din, ang Ana Baptist Mennonite Church ay magdiriwang ng kanilang Christmas celebration this coming December 21 at ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Ang Ana Baptist Mennonite Church ay magkakaroon din po ng seminar ng Project Elijah Missions Conference this coming December 21 ng hapon dyan po sa kanilang simbahan sa Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Ito po ay sa pangunguna ni Pastor Brian Carrasco. At maraming salamat sa buhay ni Chairman Crescenciano or Sianong Villa. Purihin ang Panginoon. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na Freedom in Christ. Alam nyo, tuwing bagong taon, sino sa inyo ang gumagawa lagi ng New Year's resolution? Alam nyo kung saan tayo ay nangangako na magbabago na, no, sa mga ganitong pagkakataon. Ang New Year's resolution o ang mga pangakong ginagawa natin sa simula ng taon ay pawang napakabuti lahat at may layunin tungo sa pagbabago ng ugali at buhay. Kaya natin na pag-uusapan ito kasi malapit na namang magtapos itong taong 2025. Pero kaagapay, sa inyong karanasan, gaano katagal ang bisa ng ating mga pangako o New Year's resolution? Ilang araw, ilang linggo o ilang buwan? Sa totoo lang, napakadaling tayo ay nagiging BSDU o balik sa dating ugali. Bakit? Kasi ang mga pangako o mga adhikain o kaya'y kautusan at batas, ang mga listahan ng dapat nating gawin at dapat nating iwasan na nasa labas ng ating pagkatao, ang mga ito ay walang kapangyarihan upang tayo ay mabago o makapagpapabago sa atin. Pinag-aaralan natin kung paano magtagumpay laban sa kasalanan. In Romans chapter 6 ay pinag-aralan natin ang 3 hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Unang hakbang, alamin or to know. Pangalawang hakbang, ituring. Pangatlong hakbang, ihandog. Upang maging mabisa ang 3 hakbang na iyan, mula sa Romans chapter 7 ay may mga 2 paalaala na dapat nating pakinggan. Unang paalaala, huwag magpaalipin sa kautusan. At ang pangalawang paalaala, huwag magtiwala sa laman. Dito sa Romans chapter 7, matutuklasan natin na tayo ay namatay na. Naputol na ang ating relasyon sa kautusan o batas. Bilang mga Kristiyano, tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan na nagdidikta sa atin mula sa labas kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat iwasan. Romans chapter 7 verse 6, "But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law
so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Unang paalala, huwag magpaalipin sa kautusan. In Romans chapter 6 ay natutunan natin, tayo ay kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Amen? Ang pakikipag-isang ito ay inilalarawan ng ating bautismo. Ang ating paglubog sa tubig ay naglalarawan na ang ating relasyon sa kasalanan at lumang buhay ay naputol na sa pamamagitan ng kamatayan at pagkalibing natin kasama ni Kristo. Ang ating pag-ahon sa tubig ay naglalarawan na tayo'y nagkaroon ng bagong relasyon sa Diyos at sa bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay natin kasama ni Kristo. Dito sa Romans chapter 7, ating matutuklasan na sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, naputol na ang ating relasyon sa kautusan upang magkaroon tayo ng relasyon sa Espiritu Santo. Bago dumating si Kristo sa lupa, gumawa ang Diyos ng kasunduan sa pagitan niya at ng bayang Israel. Ito ang tinatawag nating lumang tipan. Ang kasunduang ito ay nakasalalay sa kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ang buod ng kautusang ito ay matatagpuan sa 10 utos na nakasulat sa 2 tapyas ng bato. Ang kautusan ay maihalin tulad natin sa isang malakas na boses mula sa labas ng puso ng tao, at ang boses na ito ay walang tigil na nagdidikta sa tao kung ano ang dapat niyang gawin at dapat iwasan. Ngunit may malaking problema ang kautusan. Walang kakayahan ang tao upang sundin ng lubusan ang kautusan. Dahil dito, nangako ang Diyos na gagawa siya ng bagong tipan kung saan ang kanyang kautusan ay isusulat sa loob ng puso ng tao. Basahin natin ang Hebrews chapter 8 verse 10. This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, kaagapay, sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, ang ating relasyon sa kautusan ng lumang tipan ay napatid at nawalan na ng bisa, at tayo nagkaroon na ng panibagong relasyon sa Diyos sa bagong tipan. Romans chapter 7 verse 4, So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to Him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. Ang tanong, masama ba ang kautusan? Masama ba ang kautusang ibinigay kay Moses? Kaagapay, hindi. Sa totoo lang, puro magaganda at mabubuti ang ipinag-uutos ng batas ni Moises. Subalit may problema, mahina ang laman ng tao. Sa loob ng puso ng di mananampalataya ay nakaupo sa trono ang salitang S, makasalanang sarili o sinful self, na alipin ng mga pita ng laman. Dahil dito, hindi kayang isagawa ng tao ang ipinag-uutos ng batas. Sa halip, lalo pa ngang inuudyukan ang tao na gumawa ng kasalanan. Why? Kasi kung alin yaong ipinagbabawal, yun ang lalong ginagawa ng tao. Ito ang ibig sabihin ng Romans chapter 7 verse 5. For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit for death. Upang magkaroon tayo ng tagumpay laban sa kasalanan, 2 bagay ang dapat mangyari. At ang 2 bagay na ito ay nangyari sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa kanyang kamatayan,
pagkalibing at muling pagkabuhay. Una, dapat maputol ang relasyon natin sa kautusan bilang Panginoon na naguutos mula sa labas. Bilang mga Kristiyano, hindi na tayo dapat mamuhay na sumusunod sa isang listahan ng mga kautusan na parang nakapaskel sa isang blackboard at lagi nating binabasa at sinisikap na masunod. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Espiritu Santo na nakatira sa ating puso at tayo'y pinapatnubayan mula sa loob. Bilang mga Kristiyano, tayo ay dapat nang mamuhay na lagi nating minamatyagan at sinusunod ang udyok ng Espiritu Santo mula sa ating kalooban kasabay ng pagtitiwala sa kalakasan na ibinibigay niya upang ating maisagawa ang kanyang ipinag-uutos. Ayon sa isang makata, "Do this and live. The law demands but gives me neither feet nor hands. A better word that gospel brings. It bids me fly and gives me wings." Sabi ng kautusan, gawin ito't mabubuhay ka. Di naman ako binibigyan ng kamay o paa. Salita ng Ebanghelyo ay totoong nakakagalak, sabi lipad, sabay bigay sa akin ng pakpak. Subalit bakit pa ibinigay ng Diyos ang kautusan? May tatlong dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa lumang tipan. Una, ang kautusan ay ibinigay upang ipakilala sa tao kung ano ang kasalanan. Ang kautusan ay parang salamin na kapag tumingin tayo sa salamin ay makikita natin ang dumi at dungis sa ating mukha. Halimbawa, paano nalaman ni Apostol Pablo kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan ng pag-iimbot? Dahil ito'y niliwanag sa kanya ng kautusan. Amen? Romans chapter 7 verse 8, "But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting. For apart from the law, sin was dead." Pangalawa, ang kautusan ay ibinigay upang hatulan ang tao bilang makasalanan. Sa pamamagitan ng kautusan ay makikilala ng tao na walang-wala siyang kakayahan upang maging tunay na matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit anong pagsusumikap ang gawin niya para makasunod sa kautusan, lagi siyang mabibigo at lagi siyang magkukulang. Dahil dito, makikita ng tao na siya ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Romans 3:19 and 20. "Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin." Pangatlo, ang kautusan ay ibinigay upang akayin ang tao tungo kay Kristo. Sa pamamagitan ng kautusan, na pagkikilala ng tao kung ano ang kasalanan, na pagkikilala din niya na wala siyang kakayahan upang makasunod sa kautusan at dahil dito, siya'y tiyak na hatulan. Sa ibang salita, kaagapay, ang tao ay walang pag-asang makaligtas sa pamamagitan ng sariling lakas. Dahil dito, mapagkikilala ng tao na kailangan niya ang tagapagligtas. Galatians chapter 3, verses 23 and 24. "Before the coming of this faith, we were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith." Ang kautusan ay hindi ibinigay upang iligtas ang tao. Ang kautusan ay ibinigay upang ipakita sa tao na kailangan niya ang tagapagligtas. Pangalawang paalaala,
huwag magtiwala sa laman. Upang magkaroon tayo ng tagumpay laban sa kasalanan, dapat nating pakinggan at sundin ang paalaalang ito. Huwag magtitiwala sa laman. Huwag tayong magtitiwala sa ating makataong lakas at karunungan, kaagapay. Sa ganang atin, wala tayong sapat na kakayahan upang ganap na isagawa ang lahat ng hinihingi ng kautusan. Ang kahinaan ng laman ay napakaliwanag na inilarawan sa karanasan ni Apostol Pablo. Maingat nating basahin ang Romans chapter 7 verses 14 to 24. At habang binabasa natin ito, sikapin nating madama ang malungkot at desperadong damdamin ni Apostol Pablo. Ito ang sabi sa mga talatang ito, sapagkat nalalaman natin ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi nais ang ginagawa ko, subalit ang kinapupuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Subalit ngayoy hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Sabi ni Pablo, kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Kaagapay, naramdaman ba ninyo ang lungkot at desperadong damdamin ni Apostol Pablo? Gustong-gusto niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at ayaw na ayaw niyang gumawa ng kasalanan. Subalit sa kabila ng kanyang marubdob na pagnanais, ano ang kinauuwian ng kanyang pagsusumikap? Nauuwi pa rin sa paggawa niya ng kasalanang kanyang kinasusuklaman. Kaagapay, naintindihan ba natin ang sinasabi ni Apostol Pablo? Nagdaan ka na ba sa katulad na karanasan? Gustong-gusto mong gumawa ng mabuti, ayaw na ayaw mong gumawa ng masama, pero sa huli ginagawa mo ang kasalanang ayaw mo, at ang hindi mo nagawa ay ang kabutihang ibig mo. Ano ang desperadong sigaw ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 24? Pakinggan ang kalunos-lunos na panagoy niya, kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Nakagapos sa kamatayan. Sigaw ni Apostol Pablo, sino ang magliligtas sa akin? Sangayon sa mga dalubhasa sa Biblia, noong panahon ni Apostol Pablo, kapag nagkasala ka ng pagpatay, ang isang uri ng parusa sa iyo ay ganito, igagapos ka o igagapos sa iyo ng harapan ang bangkay ng taong pinatay mo. Ang muka ng bangkay na nakaharap sa iyong muka, ang kanyang mata sa iyong mata, ang kanyang ilong sa iyong ilong, ang kanyang nguso sa iyong nguso, kanyang kamay sa iyong kamay, kanyang paa sa iyong paa. At pababayaan kang nakagapos sa bangkay na iyan habang unti-unti itong naagnas. At ang infeksyon na galing sa naagnas na bangkay ay unti-unti ring papasok sa iyong katawan hanggang sa ikaw ay magkasakit at tuluyan na ring mamatay. Sangayon sa mga dalubhasa sa Biblia, malamang na iyan ang larawan na nasa isip ni Apostol Pablo noong sumisigaw siya sa Romans chapter 7 verse 24. Ano sabi niya? Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan ng kamatayan?
Ang katawan ng kamatayan na tinutukoy niya ay ang makataong laman na alipin ng kasalanan. At ang laman na ito ang laging humihila sa kanya tungo sa kasalanan. Kahit anong pagpupunyagi ang gawin niya, kahit anong pagsusumikap, kahit anong pagnanais, kahit anong pangako, kahit anong New Year's resolution ang gawin niya na sinasabi niya, mula ngayon, magpapakabanal na ako. Mula ngayon, hindi na ako magkakasala. Mula ngayon, susunod na ako sa kautusan ng Diyos. Sa kabila ng lahat, kasalanan pa rin ang nagagawa niya. Bunga ng karanasang ito na pagkilala ni Apostol Pablo na mahina ang laman ng tao. Dahil dito, dapat nating pakinggan at sundin ang paalaalang huwag magtiwala sa laman. Salamat sa Diyos, may mabuting balita. Noong dumating si Apostol Pablo sa panahong nawalan na siya ng pag-asa, noong sumisigaw siya bilang desperado, sino ang magliligtas sa akin sa katawan ng kamatayan? Doon niya natuklasan ang kasagutan sa kanyang imposibleng problema. Anong sabi sa Roma, Kabanatang 7, talatang 25? Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kung kailan wala na siyang masusulingan, natuklasan niya ang ganap na kaligtasan kay Kristo Jesus na Panginoon. Kaagapay, anong hamon na makukuha mo mula sa karanasan ni Apostol Pablo? Ang hamon ay napapaloob sa dalawang paalaala na tinalakay natin sa araling ito. Una, huwag magpailalim o magpaalipin sa kautusan. Hindi natin kailangan ang sinumang tao o anumang kautusan na magsasabi sa atin mula sa labas kung ano ang dapat nating gawin o di gawin. Ang dapat pakinggan natin ay ang tinig ng Espiritu Santo sa loob ng ating puso. Ang ibig bang sabihin ay hindi na tayo makikinig sa pagtuturo ng Biblia? Hindi na ba natin kailangan ang makinig sa sermon? Hindi iyan ang ibig nating sabihin, kaagapay. Ang ibig nating sabihin ay ito, may mga Kristiyano na naghihintay na may magsabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin o di gawin. Halimbawa, kailangan pa nila ng may magpaalala sa kanila, basahin mo ang iyong Biblia araw-araw, manalangin ka araw-araw, dumalo ka sa Bible study, magsimba ka, magpatotoo ka para kay Kristo. Kapag wala nagpapaalala sa kanila, hindi na nila ginagawa ang mga bagay na ito. Ang mga Kristiyanong ganyan ay alipin ng kautusan. May mga Kristiyano naman na umiiwas lamang sa kasalanan kung may nakakakita sa kanila. Pero kung sa palagay nila ay walang nakakakita sa kanila, madali silang napapadala sa tukso. Sa kabilang dako, ang tunay na Kristiyano ay nakikinig at sumusunod sa udyok ng Espiritu Santo mula sa kanilang kalooban. Kahit walang nagpapaalala sa kanila, nagbabasa sila ng Biblia araw-araw, nananalangin sila araw-araw, dumadalo sila ng Bible study, nagsisimba sila, nagpapatotoo sila para kay Kristo. Sa anong dahilan? Dahil naramdaman nila ang udyok ng Espiritu Santo sa loob nila at sinusunod nila ang udyok ng Espiritu Santo. Ang tunay na Kristiyano ay umiiwas sa kasalanan kahit na walang nakakakita sa kanila. Kasi lagi nilang nararamdaman ang patnubay ng Espiritu Santo sa kanilang kalooban na humihila sa kanila patungo sa kabanalan at papalayo sa kasalanan. Pangalawa, huwag magtiwala sa laman. Ang tunay na Kristiyano ay wala ng tiwala sa sariling kakayanan at karunungan. Oo, magsusumikap siya hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Maglilingkod siya ng buong lakas at talino na taglay niya. Pero sa lahat ng pagsusumikap at sa lahat ng paglilingkod niya, ang kanyang kalooban at ang kanyang pagtitiwala at pag-asa ay nakasalalay sa Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang Freedom in Christ. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668.
Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.